Welcome back po ulit dito sa akin channel. For today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano mag-test ng ating Smart Key Remote o key fob. Napaka-importante na malaman nyo ito lalo na kung naka-Smart Key system o nakakilis kayo kagaya ng motor ko na Honda ADV 160. Ito yung isa sa mga common problem ng keyless. Kaya kailangan nyo malaman kung paano mag-test ng remote natin. Mostly sa mga bagong motor or even sa mga 4 wheels, naka-key fob na rin halos lahat. Yung iba may physical key pa rin, pero may embedded chip para sa immobilizer function o anti-theft system. Quick background tayo kung ano yung immobilizer. An immobilizer is an electronic device that prevents a vehicle from starting unless the correct key is used. Ibig sabihin sa motor natin, hindi mo mapapaandar yung motor hanggat hindi naka-on o wala sa range itong remote key natin. It's an anti-theft system that makes it harder for thieves to bypass the ignition system and steal the car. At kahit i-hotwire o i-bypass ng magnanakaw yung ignition switch natin, hindi pa rin aandar yung motor. Usually, ang means of communication ng remote natin papunta sa immobilizer o smart control unit ng ating ADV 160 is through radio frequency. Kaya para matest natin yung remote, kailangan natin ng remote frequency tester. Bumili ako sa Shopee nitong remote tester by X-Horse. Ito yung gagamitin natin. Ang model niya is XDRT20GL. Medyo pricey ito pero convenient at madali itong gamitin. Meron namang murang alternative way ng pagtetest ng radio frequency gamit ang multimeter at germanium diode. Pero mas recommended ko yung ganitong tester dahil madaling i-set up. Magagamit rin natin to sa mga key fob ng mga 4 wheels na sasakyan at saka sa pagtetest ng infrared remote control ng mga appliances gaya ng TV. Unbox na natin to para maituro ko sa inyo kung paano to gamitin. Unbox na natin tong X-Horse remote tester. Buksan natin. Nandito instruction manual niya. Ito yung mismong unit. May kasama siyang lace, nakalagay X-Horse. Ito yung mga function niya. Nakalagay is IMO. Ito yung immobilizer. Iilaw to every time na magta-transmit yung smart control unit natin papunta sa smart key. Ito naman yung IR o infrared. Sa mga remote control naman to. Sa TV, pwede to. Ito naman yung RF o radio frequency na range. 305 to 320, 430 to 436, 868 at saka 902. Ito naman yung power niya. Yung power niya is dalawang AAA size battery. Lagyan natin. On natin. Yan, naka-on siya. I-test natin muna yung remote ng monitor natin. Every time na may pipindutin ako dito, iilaw yung infrared. Yan, infrared. Ibig sabihin, gumagana siya sa remote. Itong unit niya is may power saving mode. Every 30 second mamamatay ito. Yan, namatay na siya. 30 second ulit, mamamatay yan. Para ma-save yung battery. I-try din natin yung smart key natin. On natin. Ito yung smart key, pipindutin ko. Yun, umilaw yung 430 to 436 MHz. Hindi ibig sabihin na umilaw yan, okay na tong remote natin. Kasi ito, manual na pinipindot natin to. Dapat automatic siya mag-communicate sa smart control unit natin dun sa ADV. Pero ngayon, gumagana naman siya. Nasasagap niya yung radio frequency ng remote.
Ipakita ko sa inyo kung paano mag-test nitong remote dun sa ADV160 ko. Para maintindihan nyo kung paano gamitin tong remote tester dito sa Honda ADV160, ipapaliwanag ko muna sa inyo yung sequence kung paano gumagana yung Honda Smart Key System. Pero bago yun, kailangan nyo muna malaman yung mga components ng Honda Smart Key System. Una muna yung battery at fuse nandito sa loob ng upuan. Syempre yung smart key natin o key fob. Nandyan din yung smart control unit na nandito sa gilid, nandito sa loob. Then yung ignition switch natin o smart handle lock. Ito yun, with fuel at saka seat lid opener. Tapos yung display natin, combination meter. Dito naman nakalagay yung ECU dito sa loob at saka yung buzzer. Maririnig natin yan mamaya. Paano ba yung sequence ng Honda Smart Key System? I-on muna natin tong susi, long press. Yan, naka green na, ibig sabihin naka on na tong smart key natin. Pag naka on na to, pag pinindot natin tong knob switch, nakita nyo umilaw yung LED ring at saka yung key indicator sa combination meter. Then pwede na natin to mabihit. Yan, nag-on yung display natin, nawala yung key indicator nung ino natin. Tapos pwede na natin i-start yung motor. Bali yun yung normal operation ng Smart Key System, considering na walang problema. Actually, mabilis yung nangyari. Nung pinindot natin tong knob switch, umilaw yung LED ring, nag-buzzer at saka nag-display dito sa combination meter natin. Pero hindi natin na-notice kung anong nangyari sa background. Ngayon, iisa-isahin natin. Una, pag pinindot natin tong knob, may switch to dun sa loob na i-start niya yung CPU ng smart control unit natin. Ngayon, pag na-activate yung smart control unit natin, magse-send siya ng low frequency signal gamit yung antenna niya papunta dito sa smart key natin. Ngayon, yung smart key natin, kung naka-on tong smart key natin, gaya ngayon, isi-certify niya yung smart authentication ID na sinend nitong smart control unit. Then magsesend siya ng signal, verification signal, papunta dito sa smart control unit. Itong smart control unit naman ang magpapailaw ng LED ring at saka yung indicator key niya dito sa display. At saka i-activate niya rin yung solenoid na nandito sa likod na humaharang dito sa switch. Pag na-activate na yung solenoid, pwede na natin tong pihitin. Ganyan yung nangyari sa background. Ngayon, pag inon natin tong ignition switch, mawawala yung indicator key dito sa display. Then yung smart control unit natin magsesend ng immobilizer authentication ID dito sa ECU natin. Then yung ECU natin, i-verify yung immobilizer authentication ID kung match doon sa nakaprogram sa kanya. Pag na-verify ng ECU yon, magsesend naman siya ng signal papunta dito sa smart control unit. Pagkatapos nun, pwede nang paandarin yung motor. Ngayon alam nyo na yung sequence ng Honda Smart Key System. Gagamitin naman natin itong remote tester para makita nyo kung paano nag-uusap tong smart key at saka yung smart control unit na nandito sa loob. Unang senaryo, i-off muna natin tong smart key natin. Then pindutin natin tong ignition switch natin. Nung pinindot ko, hindi umilaw yung LED ring niya at saka yung smart key indicator dahil naka-off yung smart key natin. Ngayon, pipindutin ko ulit. Tingnan natin dito sa remote tester.
Mapapansin nyo, pag pinipindot ko yung ignition switch, umiilaw tong immobilizer LED. Ibig sabihin, nagsesend ng signal tong smart control unit natin papunta dito sa smart key. Pero dahil naka-off yung smart key natin, hindi nakaka-receive ng signal galing sa smart control unit tong smart key natin. Kaya hindi pwedeng pihitin yung ignition switch natin. Ibig sabihin, natetest natin na yung smart control unit nagsesend siya talaga ng signal. Pero dahil hindi nababasa ng smart key natin, hindi mapipihit tong ignition switch natin. In case naman na pinindot mo tong ignition switch at hindi nagpapadala dito sa mode tester yung signal, ibig sabihin pwede may problema yung switch mo at saka yung supply nitong smart control unit. Pangalawang senaryo naman tayo, on natin tong smart key natin. Ngayon, pindutin natin itong ignition switch. Mapapansin nyo, nag-activate yung LED ring, yung solenoid at saka yung indicator key. Ngayon, on natin itong remote tester. Mapapansin nyo, immobilizer, LED at saka yung radio frequency na 430 to 436 parehas umiilaw. Ito immobilizer, yan yung signal na sinesend ng smart control unit natin. Ito namang 430 to 436 LED, yan naman yung sinesend ng smart key natin. Ibig sabihin, nag-uusap yung smart control unit natin at saka yung smart key once na naka-activate yung ignition switch. Pag ganyan, pwede mong mapihit yung ignition switch natin. Yung pangatlong senaryo, umaandar yung motor natin. Silipin natin sa remote tester natin kung paano nag-uusap yung smart key at saka smart control unit. Antayin natin siya tumunog. Ngayon, timeran natin kung ilang seconds yung interval ng communication ng smart key at smart control unit. Yan, lumalabas every 30 seconds nag-uusap yung smart key at saka smart control unit natin habang umaandar yung motor. Tutunog ulit to sa 60 seconds. Yan. Pag normal yung smart key at saka umaandar yung motor, every 30 seconds nag-uusap yung smart key at saka smart control unit. Yun naman, pang-apat na senaryo, umaandar yung motor natin, i-off natin yung smart key natin, on natin yung remote tester natin. Mapapansin nyo, umilaw yung immobilizer pero hindi umilaw yung 430 to 436 dahil naka-off yung smart key natin. Every 10 seconds iilaw yung immobilizer LED natin. Timeran natin yan, ilaw. Yan, 10 seconds. Tapos yung key indicator natin dito sa display umilaw after 1 minute. Every 10 seconds umiilaw yung immobilizer LED natin. Timer na natin ulit. Yan. Second, iilaw ulit yung immobilizer LED. Yan. Ibig sabihin, pag umaandar tong motor at nalaglag mo tong susi o kaya humina yung baterya, hindi mamamatay yung motor pero makikita mo dito sa display nakailaw yung indicator mo. Tapos yung smart control unit, every 10 seconds nagsesend siya ng signal.
Ganyang gumagana yung Honda Smart Key system natin. Ngayon mapipinpoint nyo na yung possible na problema ng Smart Key system nyo basta may gamit kayong remote tester na kagaya nito. Kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat po sa panonood. At kung may tanong kayo tungkol sa pagtetest ng Smart Key natin, i-comment nyo lang dyan sa baba. At huwag nyo rin kalimutan mag-like and subscribe dito sa channel para updated kayo sa mga i-upload ko pang video.